Kakaunti lang ang taxpayers na nagtungo kaninang umaga sa Revenue District 38 ng Bureau of Internal Revenue sa Quezon City. Inaasahan ng mga tauhan ng BIR na sa Lunes, April 15 pa dadagsa ang mga maghahain ng ITR. Pero ayon sa kawanihan, madali na lamang ang pagpa-file ng ITR ngayon. Hindi mo na kailangan pumunta sa Revenue Office kung ikaw ay gumagamit na ng Electronic Filing and Payment System o EFPS. Pumunta sa www.bir.gov.ph, i-click ang e-services at EFPS icon. I-click ang enroll sa EFPS at kumpletuhin ang form, isumite ang isang certificate para sa 3 otorisadong opisyal para sa non-individual. Hintayin ang confirmation sa email. Kuhanin ang reference number at magbayad sa e-pay na nasa portal rin ng BIR. Mas mapapabilis po natin nung naka-online na po siya, na kung wala naman pong attachment, sir, mas mabilis kasi hindi na po sila pipila pa po para magpunta sa mga district na sakop nung kanila pong pinapa-receive. So, pagka naman po siya, sir, may attachment, yung kanilang ITR, tapos naka-online, nire-receive po namin dito yung sa aming opisina. Ang ikalawang opsyon, mag-download at i-install ang isang application na eBIR Forms, i-fill up ang tamang form, i-click ang validate at final copy, hintayin ng email, i-print at magbayad sa mga otorisadong bangko o at sa iba pang paraan na nakasaad sa portal. Ikinatuwa naman ng mga taxpayer ang mabilis na proseso na ito. Mabilis naman. Ilang minutes lang naman ako nandito. Mabilis naman po yung process. Wala pong hassle. Para sa mga baguhan o unang pagkakataon pa lamang na maghahain ng kanilang income tax return, ano ba ang dapat na mga tandaan upang hindi magkaproblema o magkaaberya sa iyong filing ng ITR? Una, alamin kung saan kang nasasakop na revenue district, kung saan ka pupunta kung kinakailangang magsumite ng karagdagang dokumento para sa iyong ITR. Gamitin ang tama at bagong bersyon na form para sa mga individual na kumikita mula sa kompensasyon o sa madaling salita ay employment, gamitin ang Form 700. Pangkaraniwan ang employer na nag-aasikaso nito. Form 1701 para sa mixed income earner. Ang bagong form na 1701A para sa mga individual na kumikita mula lamang sa negosyo o propesyon. Ang Form 1702EX ay para sa korporasyon, partnership at iba pang non-individual taxpayer na exempt sa ilalim ng tax code. Ngunit para sa may mixed income, kailangan gamitin ang Form 1702MX at Form 1702RT para sa mga korporasyon, partnership na nasa ilalim ng regular income tax rate. Para sa mga nalilito sa proseso ng mga taxpayer o hindi mga techie, maaaring sumadya sa inyong mga kinaukulang revenue district at may handa namang mag-asiste para sa inyong paghahain ng income tax return. Panawagan ng BIR, huwag nang hintayin ng deadline. Magbubukas rin ang mga BIR offices bukas, Sabado para tumanggap ng ITR. Sana po wag na po niyong paabutin pa na lumagpas tayo sa deadline para po hindi rin po kayo maabala or mag-penalty. Sayang din po yung penalties. Target ng BIR na makakolekta ng 2.33 trillion pesos na buwis ngayong taon. Mahigit 1 trillion pesos dito ay magmumula sa income taxes. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Quezon City.